Mapagpalang araw po sa inyo mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hans. Nais kong magbahagi ng isang kwentong katatakutan na nangyari mismo sa akin. Ipinanganak at lumaki ako sa Maynila. Kaya naman nung una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong probinsya. At higit sa lahat, ang mga aswang. Yun nga lang nagbago ang pananaw kong ito noong taong 2014 nang ma-assign ako bilang isang medical representative sa isang napakaliblib na bayan sa probinsya ng Antique. Hindi babanggitin ang eksaktong pangalan ng munisipalidad o barangay para na rin sa proteksyon ng mga naninirahan doon. Ako ang tipo ng taong madaling makibagay. Sanay ako sa iba't ibang uri ng tao dahil na rin sa trabaho ko na laging nag-iikot at kumakausap ng mga kliyente. Nang malaman kong sa Antique ang magiging destinasyon ko ng 6 na buwan, na-excite pa ako dahil gusto kong makaranas ng simpleng buhay malayo sa ingay ng Maynila. Kaya't nagtungo ako sa probinsyang iyon nang may ngiti sa labi at puno ng pananabik. Dahil wala akong kamag-anak sa lugar na yon, kinailangan kong maghanap ng mauupahan na bahay o kwarto. Doon ko nakilala si Aling Mering. Siya ang may-ari ng isang lumang paupahan na medyo may kalayuan sa sentro ng bayan. Malayo ang lalakarin mula sa palengke at kailangan pang dumaan sa isang makitid na kalsada na napapaligiran ng matataas na puno ng kawayan at mangga. Unang dating ko pa lang sa paupahan na iyon ay tila may kakaiba na akong nararamdaman. Oo, malamig ang simoy ng hangin na minsan ay nakakapanindig balahibo kahit patirik na tirik ang araw. Marahil naisip ko dahil nga nasa paanan ito ng bundok kaya ganun kalamig at katahimik. Hindi kagaya sa kinakalakihan kong syudad na laging may maingay ng mga sasakyan at mainit ang singaw ng simento. Pero kahit ganon, nakumbinsi ko ang sarili ko na magugustuhan ko ang lugar dahil mura ang upa, laki ang kwarto. May kasama ako sa paupahan na iyon, natawagin na lamang natin siyang Berto. Matagal-tagal na rin siyang nangungupahan doon dahil isa siyang ahente ng mga pataba sa lupa at madalas sa mga pukirin ang punta. Mabilis kaming nagkagaanan ng loob ni Berto at siya ang naging madalas kong nakakasama kapag gabi pagkatapos ng trabaho. Nagsimula ang kakaibang karanasan ko noong unang linggo ko pa lamang. Napansin ko na si Aling Mering ay napakasipag magluto. Tuwing gabi, palagi siya nag-aalok sa amin ng ulam. Madalas itong dinuguan, igado, o kaya naman ay adobo na maitim ang sarsa. At dahil bago pa lamang ako, nahihiya akong tumanggi nun. Masarap naman siyang magluto. Pero isang gabi, habang kumakain kami sa iisang mesa sa labas ng mga kwarto namin, napansin kong hindi ginagalaw ni Berto ang pagkaing bigay ni Aling Mering. Tinanong ko siya noon kung bakit. Ang sabi lamang ni Berto ay busog pa daw siya at may nakain na siya sa bayan. Pero nang makapasok na kami sa aming mga kwarto, palihim akong kinatok ni Berto. Ayon sa kanya, wag ko daw ugaliing kainin ng mga lutong karne ni Aling Mering. Lalo na kapag hindi ko alam kung anong klaseng karne ito. Nagtaka ako at tinanong ko siya kung bakit. Ayon kay Berto, wala naman daw alagang baboy o manok si Aling Mering at bihira din itong bumaba sa palengke para mamili ng karne. Dahil sa sinabi ni Berto, bigla akong nakaramdam ng kaba. Tinanong ko siya, saan kumukuha ng karne ang landlady namin? Pabulong na sumagot si Berto. Hindi niya din daw alam
Pero minsan daw sa madaling araw nakakarinig siya ng pag-ungol ng mga aso at pusa sa likod ng bahay. Kinabukasan, wala na yung mga asong pag-alagala at pagsapit ng gabi, may nakahanda na namang ulam na karne si Aling Mering. Pero pinagtawanan ko lamang ang mga sinabi ni Berto na iyon. Sinabi ko pa yung mga katagang, "Laki mo ng tao, Berto. Naniniwala ka pa rin sa mga ganyang kwento." Pabiro ko pang sinabi na baka sadyang magaling lang dumiskarte sa karne ang matanda at binibigyan niya ang mga kapitbahay. Tumahimik lamang si Berto at napailing. Sinabihan niya ako na hindi magtatagal ay makikita ako din ng totoo, kaya mag-ingat na lamang daw ako. Dahil sa sinabi ni Berto, hindi ko na masyadong ginagalaw noon ang mga ulam na ibinibigay sa akin ni Aling Mering. Pero lumipas ang ilang araw, naging abala ako sa trabaho. Isang hapon pagkatapos kong mag-ikot sa mga butika sa bayan, naisipan kong kumain muna sa isang maliit na karinderya. Habang kumakain ako, may isang matandang lalaki na lumapit sa mesa ko. Tawagin na lamang po natin siyang Mang Tomas. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Agad niya akong tinanong, "Iyo, dayo ko ba dito? Saan ka tumutuloy?" Nang sabihin kong kay Aling Mering ako nangungupahan noon, biglang nagbago ang timpla ng mukha ng matanda. Tumingin-tingin muna siya sa paligid bago lumapit ng husto sa akin. "Mag-iingat ka sa matandang iyon, iho." Babala niya. Bakit naman po?" Nagtataka kong tanong. Ayon kay Mang Tomas, matagal nang iniiwasan si Aling Mering sa bayan. Asawa daw ito kasi ng isang dating magkakarni na namatay sa hindi malamang dahilan. Simula nang mamatay ang asawa nito, naging kakaiba na ang kilos ni Aling Mering. Bihira na itong makita sa araw at sa gabi lamang daw ito lumalabas. May mga usap-usapan din sa bayan na isa itong tik-tik na nagpapanggap na mabait na landlady para makahanap ng mga dayong mabibiktima. Natawa ako sa loob-loob ko. Aswang na naman, sabi ko sa isip ko. Pero dahil magalang akong tao, tumango na lamang ako at nagpasalamat sa paalala niya. Bago ako umalis ng karinderya, may inabot sa akin si Mang Tomas. Isang maliit na pulang supot na may lamang tuyong luya, bawang at isang tila itim na bato. "Dalin mo ito palagi, iyo. Pwede mo rin itong itali sa bintana mo. Wag na wag mong iwawaglit ito." Mariing bili ng matanda. Tinanggap ko ito para lamang matapos na ang usapan. Pagdating ko sa paupahan, inilagay ko lamang yung pulang supot sa loob ng bag ko at nakalimutan ko na ito. Nang gabi ring iyon, nagkaroon ako ng matinding lagnat. Marahil naulanan ako noon, kinahapunan at napagod sa maghapong paglalakad. Nakataray ako sa kama ko, giniginaw at walang lakas. Dahil walang tao kundi ako, si Berto ay na-assign sa kabilang bayan ng 2 araw noon. Naiwan ako mag-isa sa paupahan kasama si Aling Mering lang. Maya-maya pa, may kumatok sa kwarto ko. Si Aling Mering. Pumasok siya na may dalang mainit na sabaw at nakangiti ng napakatamis. Iyo, may sakit ka daw. Pinagluto ko ito ng mainit na sabaw para pagpawisan ka. Malambing niyang wika. Wala akong lakas para tumanggi kaya tinanggap ko na ang sabaw. Pagkakuha ko ng mangkok nun, napansin ko kaagad ang amoy nito. Kakaibang amoy. Hindi amoy ulam. May halo itong amoy ng kalawang at luma na basang lupa. Pero dahil sa gutom at lagnat ko noon ay humigop ako ng konting sabaw. Biglang nag-alok si Aling Mering na hihilutin niya daw ako. "Alam mo ba, magaling akong humilot, iyo. Matatanggal ang lamig sa katawan mo." Alok niya.
Pumayag ako dahil pakaramdam ko ay bibigay na ang katawan ko sa sakit. Umupo siya sa gilid ng kama ko at nagsimulang haplusin ang likod ko. Dito ko unang naramdaman ang matinding kilabot nun. Napakalamig kasi ng mga kamay ni Aling Mering. Sinlamig ito ng yelo at magaspang na parang papel de liha ang kanyang mga palad. Habang hinahagod niya ang likod ko, narinig ko siyang humihinga ng malalim. Tapos may narinig ako. Isang tunog ng dila na tumatama sa ngalangala. Sa umpisa ay akala ko tuko lamang sa labas iyon. Pero habang tumatagal, narealize ko na sa mismong bibig ni Aling Mering nanggagaling ang tunog na iyon. At yung paghilot niya, hindi na normal na hagod. Parang kinakapa niya na ang mga buto ko. Parang sinusukat niya kung gaano karami ang lamang loob ko sa tagiliran. Ang lusog mo pala iyo, bulong niya. Boses pa rin niya iyon pero may halong paos na nakakapangilabot. Agad kong inialis ang kamay niya at nagdahilan ako na inaantok na ako at gusto ko na magpahinga. Tumayo siya pero hindi maalis ang tingin niya sa akin. Ngumiti siya nun. Sige, magpahinga ka na. Babalikan na lang kita mamaya. Sabi niya at saka lumabas ng kwarto. Nang magsara ang pinto, doon ko naramdaman ng sobrang takot. Bumalik sa isip ko ang lahat ng sinabi ni Berto at ni Mang Tomas. Sinubukan kong matulog pero hindi ako dalawin ng antok. Bandang 2:00 ng madaling araw, narinig ko ang kaluskos noon sa bubungan. Mabibigat na yabag iyon. Parang may malaking tao na naglalakad sa yero. Sinundan iyon ng tunog na naririnig ko kanina. Mahinang tunog iyon. Para itong huni ng isang ibon na noon ko lang narinig. Pinilit kong bumangon kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Sumilip ako sa siwang ng bintana ko na nakaharap sa likuran ng bahay, kung nasaan ang maruming kusina ni Aling Mering. Medyo madilim na nun pero may konting liwanag mula sa buwan para makita ko ang paligid. At doon ko nakita ang isang eksena na hanggang ngayon ay nagpapabangungot pa rin sa akin. Nakita ko si Aling Mering na nakatayo sa labas ng kusina niya. Pero iba na ang anyo niya. Nakatalikod siya sa akin noon at nakita ko kung paano humaba ang kanyang mga buhok. Aabot ito hanggang sa kanyang talampakan. Bigla siyang naghubad ng kanyang bestida. Sa ilalim ng liwanag na buwan, kitang-kita ko na ang kanyang balat ay kulay abo at parang balat ng matandang puno. Tapos nag-umpisa siyang umungol ng mahaba at nakakakilabot na tunog. Dahan-dahan, humati ang kanyang katawan. Mula sa kanyang bewang pataas, humiwalay ito at biglang tinubuan ng malalaking pakpak. Ang kalahati ng katawan niya ay naiwan na nakatayo sa lupa. Kinilabutan ako ng sobra. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Umakyat siya sa hangin nun at lumapag muli sa bubungan ng bahay. Narinig ko ang pagkaluskos nito mismo sa ibabaw ng kwarto ko nun. Alam kong ako ang pakay niya. Natataranta akong naghanap ng pwede kong gamitin. Doon ko naalala yung pulang supot na binigay ni Mang Tomas. Kinalkal ko ang bag ko noon sa dilim habang naiiyak na sa takot. Habang hinahanap ko iyon, nakita ko kung paano dahan-dahang nasisira ang kahoy sa kisame ko. May isang mahabang dila na kulay itim noon ng dahan-dahang bumababa mula sa butas ng kisame. Para itong itim na ahas na naghahanap ng bibig na himahin. Akmang dadapo na ang dila niya noon sa tiyan ko nang tuluyan kong makuha ang pulang supot. Pagkahawak ko rito, biglang uminit ang bato sa loob na.
Itinapat ko ito sa bumababang dila. Nang maramdaman ng aswang ang presensya ng pangontra, nagpakawala ito ng matinis na sigaw. Parang boses ng isang matandang babae na iniihaw sa apoy. Mabilis na umatras ang dila nun pataas. At narinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak palayo sa bubungan. Nanginginig akong napaupo sa sahig. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulalas sa sulok ng kwarto ko. Hawak-hawak ang pulang supot na iyon. Nang sumikat ang araw, agad kong inimpake ang lahat ng gamit ko. Kahit nangihina pa ako dahil sa lagnat, pinilit kong lumabas. Gusto ko nang umalis bago pa siya bumalik. Nang papalabas na ako ng gate noon, nakita ko si Berto na kararating pa lang. Kasama niya noon si Mang Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Berto nang makita ang itsura ko. Namumutla daw ako noon at pinagpapawisan ng malamig. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Berto. Hinawakan naman ako ni Mang Tomas sa balikat. Nakita mo na, iho. Nakita mo na ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ba totoo? Seryosong tanong ng matanda. Wala akong nasabi kundi ang tumango habang umiiyak. Kunento ko sa kanila ang buong pangyayari noong madaling araw. Ayon kay Mang Tomas, nagduda na si Berto kaya nung gabi na iyon ay pumunta siya sa bayan para sunduin ang matanda. Dahil alam nilang inaatake si Aling Mering kapag may sakit at mahina ang isang tao. Yun nga lang, inaabot sila ng umaga bago nakabalik dahil walang masakyan pa uwi. Hindi na ako pumasok pa sa kwarto para magpaalam. Iniwan ko na ang susi noon sa mesa. Hindi ka ba kukuha ng sukli sa upa mo? Pabirong tanong ni Berto. Sinusubukan pagaanin pa ang sitwasyon. Kahit kunin na niya pati kaluluwa ng pera, hindi na ako babalik dyan. Sagot ko. Nang araw ding iyon, sumakay ako ng bus pabalik sa opisina namin sa Iloilo at humingi ng emergency transfer pabalik ng Maynila. Sinabi ko sa boss ko ang totoo, kahit isipin pa niyang nababaliw na ako. Mula noon tuluyan nang naibenta ang bahay na iyon at hindi ko na alam kung anong nangyari kay Aling Mering. Ang pangyayaring naranasan ko sa probinsyang iyon ang naging dahilan kung bakit hindi ko na binalak pang mangupahan sa mga liblib na lugar. At ang karanasang ito ay sapat na para maniwala ako na totoo at patuloy na namumuhay sa paligid natin ang mga aswa.